Nakakuha po ang GMA News ng kopya ng affidavit ni Technology and Resource Center Director General Dennis Conanan. Sa naturang affidavit, kinontra niya ang counter-affidavit ni na Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada sa Ombudsman. Isinubiti rin niya ang mga liham mula umano sa dalawang senador na nagsasaad kung saang mga foundation mapupunta ang kanilang pork barrel. Nakatutok si Ian Cruz. Ayon kay Conanan, si Senador Revilla may 3 sulat sa TRC, lahat pirmado at may selyo ng opisina sa Senado. Isa noong April 10, 2007, naglaan ng 25 million pesos na PDAF niya sa Agri and Economic Program for Farmers Foundation. Ikalawa, noong November 27, 2007, 35 million pesos na PDAF niya para sa Philippine Social Development Foundation Incorporated. Ang ikatlo, noong December 16, 2008, 40 million pesos PDAF niya sa Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated o SDP-FFI. Ayon sa whistleblower si Ben Herluy, ang 3 foundation na ito ay peke at pag-aari ni Janet Lim Napoles. Si Estrada naman, may sulat sa TRC noong April 22, 2008, 25 million pesos PDAF niya ang ibinigay din sa SDP-FFI. Bukod sa mga liham, nakausap din daw niya ang 2 senador sa telepono at sinabihan pa siyang bilisan ang pagpapalabas ng pondo para sa mga NGO. Sabi ni Conanan, hindi rin daw totoo ang sinabi ni Senador Juan Ponce Enrile sa kanyang counter-affidavit na peke ang mga pirma ng mga staff niya sa mga letter of endorsement. Ani Conanan, kinumpirma raw mismo sa kanya ni Attorney Gigi Reyes na siya at ang deputy niya na si Jose Antonio Evangelista ang otorisadong pumirma sa mga PDAF document. Nauna ng kinwestiyon ni na Revilla at Estrada ang sinasabing lagda nila sa mga letter of endorsement. Tahimik naman tungkol sa issue si Enrile, pero itinanggi na ng 3 senador na nangumisyon sila mula sa kanilang pork barrel fund. Provisional state witness ang turing ngayon kay Conanan at kay Ruby Tuason na tulad niya ay nagsalita na rin ukol sa kanilang nalalaman sa pork barrel scam. Pero dadaan muna sila sa butas ng karayom bago tuloy ang irekomendang gawing state witness sa Sandigan Bayan. They would probably have to give us material information or evidence that would fill the gaps or tie loose ends. Hamon naman ni Senador Alan Peter Cayetano kay Vice President Jejomar Binay na magbigay ng pahayag sa publiko na kahit kaalyado raw niya ang ilang nasasangkot sa pork barrel fund scam, dapat kasuhan ng mga ito alang-alang sa hustisya. I'm giving the Vice President a chance to correct it. Ang hinihingi ko sa Vice President, ang challenge ko sa kanya, pakiusap ko sa kanya, make a strong statement na nandyan yung ebidensya kahit kakampi mo sa politika, uunahin mo ang hustisya sa politika. Patuloy na kinukunan ng pahayag ng GMA News si Binay ukol dito. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tumanggi naman pong magbigay ng pahayag ang kampo ni Senador Enrile. Sasagutin na lamang daw ng senador ang mga paratang sa tamang tinatawag na forum. Patuloy naman pong sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla.